Super excited nga ang mga Pinoy sa Dubai at Europe sa movie ng My Love Will Make You Disappear. Hindi lang sa mga screening kundi pati na rin sa chance na makasama sina Kim Chiu at Paolo Avellino in person. Alam mo, nakakatuwa talaga ang enthusiasm ng mga fans. Ang galing kasi marami sa Dubai talagang naghihintay na makita ang Kim Pao sa personal sa April 12 and 13 para sa fan-made and special screening, pati yung mga exclusive Q&A and photo op. Grabe talaga, panalo. Ganyan ka-excited ang mga tao. Yung iba pa nga, hindi na makapaghihintay bumili agad ng ticket para sa mga araw na yon. Sobrang saya ng mga fans na magkaroon ng pagkakataong makasama sila. Tapos, hindi lang sa Dubai, talaga ring nagbunyi ang mga Pinoy sa Europe dahil sa pagpapalabas ng movie sa March 29. Halos buong Europe na yata covered, mula London hanggang Greece, Italy at iba pa. Ang saya ng mga fans, sobrang support na may mga nagpapakilig pang comment tulad ng Spain please at where to get ticket for Italy. Alam mo, talagang sabik na sabik sila. Kung fan ka ng Kim Pao, parang double treat na ito. Movie, fan-made at exclusive moment na sure ko magiging unforgettable para sa kanila. Kung ikaw, saan mo gusto mapanood? Ang balitang ito sa My Love Will Make You Disappear ay talagang nakakatuwa at nakaka-excited. Lalo na kung ikaw ay fan ng Kim Pao. Pero siguro, pwede pa natin idagdag na bukod sa excitement ng mga Pinoy sa Dubai at Europe, makikita rin natin kung gaano ka-strong ang support ng mga kababayan natin sa mga artista, lalo na sa mga proyekto ng mga Pinoy sa abroad. Yung mga screening sa Europe, for example, hindi lang yan basta movie showing, kundi isang malaking pagkakataon para sa mga Pinoy sa ibang bansa na mapalapit sa kanilang mga idolo at mag-share ng kanilang pagmamahal sa kanilang kultura at industriya. Kung may mga kababayan tayo sa ibang bansa, malaki ang impact ng ganitong mga event. Kasi it's not about watching a movie. It's about representing Filipino talent on the global stage. Tapos, given na malakas talaga ang Kim Pao sa mga fanbase, baka mag-create pa ito ng mga bagong collaboration o partnership para sa iba pang Pinoy talent na magpapakita sa ibang bansa. Pwede ring mag-boast ito ng Filipino pride, lalo na sa mga lugar na hindi pa ganun ka-expose sa mga pelikulang Pilipino. Tapos, hindi lang fan-made at movie screening, baka may mga special appearance pa ang Kim Pao sa iba't ibang events o press interview na maaari ring magbigay daan sa mga local talent na makilala pa na mas malaking international audience. It's definitely a win for Filipino entertainment. Ang balitang ito ay talagang isang patunay kung gaano kalakas ang fanbase ng mga Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa abroad. Ang excitement ng mga Pinoy sa Dubai at Europe para sa My Love Will Make You Disappear ay hindi matatawaran. Nakakatuwa kasi na makita natin kung paano ang mga Pinoy sa ibang bansa ay nagsisilbing malaking support system sa ating mga artista. At ang movie na ito ay isang magandang halimbawa ng tagumpay ng Filipino talent sa international stage. Ang pagsama ng Kim Pao sa mga fanmates at Q&A sessions ay isang great opportunity para sa fans na hindi lang basta manood kundi magkakaroon ng personal na karanasan kasama ang kanilang mga idolo. Hindi lang ito basta movie viewing, kundi isang buong karanasan na may kasamang kasiyahan at koneksyon sa mga artista na syempre super special para sa mga fans. Sa Europe naman, grabe ang demand mula sa London, Italy hanggang sa Greece at Malta. Ang mga Pinoy sa Europe kahit malayo ay talagang nagsusupport sa mga pelikulang Pilipino. Ang mga reaksyon ng mga fans na halos sabay-sabay nagsasabing Spain please at where to get a ticket for Italy ay nagpapakita ng hindi lang sila basta fans kundi talagang very dedicated sa mga proyekto ng mga Filipino star. Ang pagpapalabas ng pelikula sa iba't ibang bansa ay isang malaking hakbang para sa Filipino cinema at isang pagkakataon na magbukas ng pinto para mas marami pang Filipino talent na ma-recognize sa buong mundo. Overall, ang balita na ito ay isang magandang halimbawa ng global Filipino pride
at kung paano natin pinapahalagahan at binibigyan ng suporta ang ating mga artista. Super excited na makita ang kinabukasan ng Pinoy entertainment na palawak ng palawak sa buong mundo. Paolo, sabik na sabik pa na yung hirit ng halik kay Kim. Nagnakaw ba talaga ng halik? Napanood ko to eh. Yes! Napanood ko to na ang tawag dito, ang nakakuha yata ng video is si Chantal ba or something. Parang may ganun Tapos eh. nagpapasalin-salin na ng marami. Pasalin-salin. Ayan o, tignan mo. Ayan, yan. Oo. Yung tipo... Kasi dyan talaga, sinusulsulan siya ng kiss, kiss. So ginawa niya, pero nagdi-deny siya nung gumanon si Kim, di ba? Oo. Hindi naman talaga nagdikit. Nagdikit pa, parang tinis lang. Ayun, si Maga na wala-wala. Oo. Yung gano'n, parang feeling kasi ni Kim, parang may ibubulong or something. Parang ano lang, parang tinis lang kayo, tinukso-tukso lang kayo ni Paolo, na parang ano, ang laki ng pinagbago ni Paolo. Hindi siya ganyan dati, as in, napaka-safe nito ni Paolo. Hindi siya ganyan, pero kita mo ha, maharot na si Paolo maharot ngayon. na. At nung nakaraan yung pinag-uusapan natin, na kahit si Kim, hindi niya talaga kinakaya yung rest back ni Paolo, napakilig at landi. Siya na mismo yung kumakalas. Yun. Tsaka kasi naman si Paolo, ang daming hirit talaga itong finale na puro halik. Mula yata sa simula nung mall tour nila sa Lipa, hirit na ng hirit ng kiss. Diba? So, pero ikaw ba si Kim, di mo pagbibigyan? Hindi, pero ikaw, naniniwala ka ba na itinodo na ng Kim Pao itong pinakalas nilang mall tour? Ay, wawa silang kiss na ano eh. Gusto ko may ganun sa finale. Panoorin nyo na yung pelikula. Yung mga kasi tao, naman, kapag naghalika naman si Onga, parang sa bagay, hindi naman mababawasan yung kilig. Pero mas maganda sa pelikula na lang natin panoorin. Yung mga paganito niya. Sabay may mga patakam naman. Hindi naman dinagdidikit. Pero nag-nose to nose na nga sila. Diba? Yung palang talaga naman nagkiwala na sa tuwa. Halos mahimatay na ang mga Kim Pao. Yes. At least si Kim, no, nandun pa rin talaga ang kanyang dalagang Pilipina era. Hindi nawawalan. Nahihiya rin siya, no? Or hindi niya kaya talaga yung harutan to the max. Ang feeling ko talaga itong si Kim, parang hindi niya muna gustong sumakay dun sa sinasabi nating seryoso na. Kumbaga, nag-enjoy sila ni Paolo ngayon kung ano ang meron sila. Kung meron man sila, siguro parang mutual understanding muna. Kasi medyo mahirap kasi na maging seryoso sila or magkaroon sila ng commitment sa kasagsagan ng promo nila. Wala mo nang gano'n. Pero ako natutuwa ako na ganito lang sa kanila na at least meron na silang pundasyon na kung sakasakali man isulong nila yung pagiging romantic couple. Okay. Pero kung ikaw ba, anong advice mo sa kanila? Halimbawa, dapat sa promo ba hindi itodo talaga or Itodo. Talaga? Itodo sa promo. Hindi itodo yung harutan, itodo yung landian, pero yung mga intimacy naman, wag naman. Kasi parang ano na to, binigay nyo na kaagad kasi baka wala pa naman kayo tapos naghalikan kayo, di kawawa naman yung mga nagdilulu. Mapapangunahan promo kayo. Promo lang naman. Alam mo naman, di ba? Kiss lang naman, parang pag ganun lang. Yung holding hands pa nga lang, sinasabi na nila na sila na nga na ikasal na, hinihirita na nga na ikasal na. Yung mga ganun, wag muna kasi nakakaawa rin naman kung itong dalawang ito ipepersahin natin and then sabihin la wala naman pala. Tapos mababa sila para katulad nung love team ng Kat din, diba? Na umasa talaga yung mga tao na meron na manliligaw na, kung hindi man nanligaw, meron na talagang sinasabing totoong relasyon tapos wala pa pala. Di yan nangyari, diba? Na-disappoint yung iba. Pero hindi naman lahat, siguro mga 1%. Pero ito naman kasi, hindi, wala naman silang sinasabi. Ang mga tao lang naman sa paligid. Kaya nga. Pero kung naniniwala ako kung ano yung sinasabi ng mga kasama ni Kim sa Showtime, yun. Ayoko magbigay mag-feed ng lalong ika-delulu. Pero, kasi wala namang walang, ang pwedeng makapagsabi kung anong totoo, bukod sa mga taong involved, ay yung mga tao sa paligid niya. Like for example, ako, sa'yo, pwede ako magsabi talaga kung maganda ka or hindi ka maganda kasi nakikita talaga kita, di ba? So si Vice ganda, ganun din. Pwede yung, magjowa kayo na laging ganito, blah, blah, blah. Yung ganon. Okay. Parang, tama na kasi, paulit-ulit naman yung video, ay nyo natanggalin.
Sa akin na naman, parang ayoko talagang pangunahan. Wala naman talagang nangunguna. Hindi meron ng iba, di ba? Normal naman. Meron namang iba na normal. Pero kung ako tatanungin, mas gusto ko na lang munang ganyan sila. Para may mga... Oo, ganyan lang sila para at least meron tayong konting pasorpresa. Yung kikiligin lang tayo, hindi lang dahil sa inaasahan nating nagkatuloy na sila, kundi dahil dun sa love team. Yun naman ang importante, ma-establish mo na yung love team bago yung romansa. At saka alam nyo naman sa showbiz, once na umamin na, ang next na plano ng marami ay... ikasal. Hindi, paghiwalayin. Yung iba paghiwalayin, yung iba... Diba? Ganun yung mga nangyayari sa iba. Yung mga gusto lang mambasag ng trip. Yes, marami ganon. Yung mga asar lang, ulol lang yung mga kaya, ganon. ulol. Kaya ano muna natin na ganyan, misteryo lang muna. Maganda nga, full of mystery talaga yung mga drama. Ako talaga, gusto ko yung era ngayon ni Paolo na parang ang harot-harot. Yung talagang ginagawa niya ang lahat para pakiligin talaga yung mga fans na effortless. Hindi naman siya, wala namang effort. Pero syempre, walang kamalay-malay ang Kim na darating pala si Paolo sa ganitong point na nung una, very first time na na-interview ko sila na magkasama sa Linlang Press Con, ang layo-layo na nang narating nila ngayon. Grabe. Noon parang may JM De Guzman diba? Again, sasabihin ko, iba talaga ang infection. Nakakahawa. Ang infection ni Kim Chu kay Paolo, nakakahawa talaga. Si Kim na-infect talaga ng bonggang-bongga. Nakakahawang vibes. Kasi siyempre, na kay Kim yun eh. Siya talaga yung nag-choreo talaga nung kilig nila, yung romantic kilig nila sa dalawa. Kasi kung si Kim, nagpabebe lang, di ba? Wala pa ganun lang. Wala. Parang yung mga artista nung araw, di ba? Parang gusto nila sila. Oo, ganun lang. Gusto nila, yung mga babae, gusto nila sila lang yung nilalande, di ba? Nahabol-habol. Pero si Kim talagang lumalaban. Siya talagang nag-i-initiate. Kung saan, so sabi ni Paolo, ganun pala. Sisimula ni Kim, tatapusin ni Paolo. Hindi nga sinimulan mo na ni Kim, tapos pinagitnaan niya, and then si Paolo na ang humirit ng bonggang-bongga. Tapos si Kim naman yung gumagano, hindi kakayanin. Pero, yun, abangan natin mga susunod na araw.